Okay, so this is our example number 4 for the influence line for beams. Draw the influence lines for the vertical reaction at B, shear at C, and the moment at C for the compound beam as shown in the figure. Ayan, so halos kapares lang dito sa ating example number 3. Okay, kasi ito, isang fixed, isang pin connection, and isang roller support. Ito naman kasi, isang hinge, okay, then dalawang roller, and isang pin. Yes, kung i-check nyo rin pala to sa ating determinacy, this is statically determinate beams. Kaya nga, nagamitan natin siya ng equilibrium condition. And ganun rin to sa ating problem number 4. This is statically statically determinate beams, okay? So kung check natin, dalawang reaction dito, no? So 1, 2, 3, 4, then 5, 6, hindi ba? Okay, so that is R is equals to 3N, hindi ba? Then, so 6 yung ating reaction. Then 3 multiplied by how many members? We have 2 members. Kaya 6 is equals to 6. Therefore, this is statically determinate beams. And stable rin naman to kung napapansin natin, di ba? So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng equilibrium condition. Now, in technique nito, para madaling madrawing yung influence line for beams sa ganitong type of beam, kailangan, alam niyo kung ano yung kailangan piliin agad. Okay? Or unahin na i-analyze na segment or member. Okay, kagaya nito, kapag nagpunta tayo sa ating member, ABE, ito. So, this is internal roller. Then, this is hinge. And this is pin connection. So, kung napapansin nyo, marami tayong unknowns dito. Diba? So, this is RB. And this is AB. Yan. Huwag na natin i-include yung mga horizontal reaction kasi ang kukunin lang natin na response na mag-a-apply sa ating beam is 1.0 unit load na vertical. Okay? So, kung napapansin nyo, tatlo yung ating vertical reaction dito. So, mahirapan tayo. Kung mag-summation of forces vertical tayo, hindi pa pwede kasi tatlo yung reaction. Okay? Kung mag-moment naman tayo, hindi rin pa pwede kasi pa nag-moment tayo sa E, dalawa yung iikot sa kanya na unknown. So, hindi pa rin tayo pa pwede. So, ibig sabihin, kailangan na inuuna natin i-analyze is yung member E to D. Kagaya lang din sa ating problem number 3 na ang inuna natin ay B, C. Na kung saan, ang reaction lang natin dito ay isang EV and isang DV. So, dalawa lang. So, ibig sabihin, pwede tayo kagad gumamit ng moment noon. Okay? So, ngayon, di natin kailangan pang ilagay ito. Okay? So, ngayon, unahin natin yung ating 1.0 unit load. Since kinukuha natin yung ating shear at C, therefore, yung ating 1.0 unit load ay kailangan mapunta muna sa segment AC. Yan. So, 1.0 na ang distance from A ay distance X. Yan. Okay? So, ngayon, yung ating 1.0 is located at at segment A to C. Yan. Okay? So, ngayon, yung ating 1.0 is nandito. Okay, so ngayon, kukunin natin yung member ABE. Yan. Okay, so at member ABE, na kung saan yung ating limits ay hanggang A to C lang. Okay, so yung X natin ay greater than sa 0, but less than 4 meters. Okay, so drawing natin. So, this is hinge. Then, okay, this is internal roller. So, lang, yan. Internal roller B. So, this is A, this is B, and this is E. Then, yung sa E natin is 0. So, hayaan na natin. So, parang naka-overhang na lang siya, hindi ba? So, ngayon, ito yung kinukuha natin sa C. So, reaction at A. So, this is AB. Reaction at B. So, this is RB. Then, ito yung ating 1.0. Located here. X. So, ito ngayon, ito yung ating point C. Then, tig po 4 meters na. Okay. Ayan, 4 meters. Ayan. Okay. So, ano bang kinukuha natin? Vertical reaction at B.
Shear at C. Okay, so di natin kakailanganin yung ano, no, AB. So, ang gawin natin, mag-moment na lang tayo sa A para makuha yung RB. So, summation of moment at A is equals to 0. Clockwise is positive. So, ang RB natin ay counterclockwise. So, therefore, negative RB multiplied by 8. Ito. Then, 1.0, iikot ng clockwise. So, therefore, 1.0 multiplied by X is equals to 0. So, yung ating RB will be equivalent to X over 8. Ayan. So, meron tayong equation for RB when 1.0 is at AC. Okay, next. So, since meron tayong RB, okay, gawin natin, mag-shear na lang tayo sa C at right section. Okay, so shear at C at right is equals to, since ang ating RB ay upward, ang rules natin sa shear and moment at specific point, lahat ng upward sa right section kapag kumukuha ng shear ay negative. So therefore, negative RB, na kung saan ang RB natin ay equivalent to X over 8. Yan. Then, moment naman. So, moment at C, right na rin yung kunin natin. Okay. So, okay, ang ikot ng RB, kagaya lang sa ating problem number 3, ang ikot ng counterclockwise ay positive, hindi ba? So, dito, dito pala sa sa RC, sa problem number 3, okay, clockwise lahat pala na. So, dito naman, ang RB natin iikot ng counterclockwise. So, kapag nagmo-moment tayo sa right section, lahat ng ikot na counterclockwise, that is positive. So, counterclockwise ang RB, so therefore, positive X over 8. Then, multiplied by what distance? Ang distance natin ay 4 meters. Ayan. Therefore, ang ating MC is equivalent to positive X over 2. Ayan. So, ito lang naman yung requirements natin, hindi ba? Okay, so copy na lang din natin to. Okay. Ayan. Okay. So, RB, then shear at C, and moment at C. So, saan tayo mag-start? Sa distance 0 to 4 meters. So, yung ating RB is X over 8. So, kapag 0 ang ating X, so therefore 0 to. Okay, so 0. Okay, then, okay, kapag 4 meters naman, yung ating RB is equivalent to 0.5. 0.5. So, sa BC naman, negative X over 8. So, kapag 0 ang X, so 0 ang ating BC. Kapag ang X natin ay 4 meters, therefore it is negative 0.5. So, negative 0.5. Sa MC naman, that is equivalent to X over 2. So, calc. So, 0, 0, no? So, 0 to. Ayan, 0, 0, 0. Then, kapag ang ating X is equivalent to 4, ang ating MC is equivalent to 2 meters. 2 meters. 2 pala, sorry. So, positive 2.0. Yan. So, next. Yung atin namang 1.0 ay andito na. Yan. At distance, X. So, ganun pa rin. Wala pa rin response yung ating E and D since yung ating 1.0 ay wala pa naman sa ating segment ED. So, ngayon, i-analyze pa rin natin yung ating, or makukuha pa rin natin yung response natin ng RB, BC, and MC gamit yung ating segment ABE. So, when 1.0 is at segment CB. So, ganun pa rin. At ABE, ang limit natin for X is what? Okay, greater than at 4. Okay, greater than at 4 meters. Okay, greater than 4 meters. But less than, okay, hanggang CB lang tayo, hindi ba? So, mag-start tayo sa 4 meters, magkatapos tayo sa 8 meters. So, less than 8 meters. Copy na lang din ulit natin to. Yan. Tapos ito, ilocate na lang natin dito sa CB. At distance, X. Ayan. Okay? So, ganun pa rin. Same pa rin yung magiging reaction natin sa, sa RB, no? Tingnan nyo.
Kapag nag-moment tayo sa A, ito, yung ating RB iikot pa rin ng 8 meters, then yung ating 1.0 iikot pa rin ng 1.0 times x. So, same pa rin ang makukuha natin sa RB. Ang RB natin is equivalent to x over 8. Pero, sa shear, hindi na. Kung napapansin nyo dito, yung ating 1.0 ay nasa CB na. So, wag tayong pupunta rito sa okay, pwede rin. Yes. Pwede rin naman tayo mag-shear at right. Pero kasi mas, nakaugalian na natin sa, influence line for beams. Ang gagawin natin, mag-shear tayo sa section na kung saan maunti lamang yung load. And dito, sa situation na to, or case na to, mas maunti yung loads natin sa left section. So, kailangan pa natin kunin yung AV. Okay? So, pwede rin naman, makuha natin yung AB by summation of forces vertical is equals to 0. Upward is positive. So, AV minus 1.0 plus RV na equivalent to x over 8. Then, equals to 0. Therefore, ang ating AV niyan, okay, transpose natin ito. So, magiging 1.0 minus x over 8. So, therefore, ang ating AV is equivalent to, ilan ba ito? Okay, so, 8 minus x over 8. Ayan, ganyan yung magiging natin, equation. Okay? Ayan. So, pwede na tayong mag-shear at C. At right. At left pala, At left section. Okay? So, ngayon, kung mag-shear tayo dito sa left section ng C, so, ito lang yung consider natin, yung AV. So, sa left section, lahat ng upward forces is positive. So, since upward ng AV, so sabihin positive yan. So, positive AV, which is equivalent to 8 minus x over 8. So, yun yung ating equation for shear at C. Next, ganun din, mag-moment na lang din tayo sa sa C at left section. So, MC at left section, so, ang ikot ng AV sa C is clockwise, therefore it is positive. So, positive AV multiplied by 4. Okay? Yan, multiplied by 4. Therefore, ang ating MC is equivalent to positive 8 minus x over 2. Ayan. Okay? Yan. So, ngayon, ang limit natin ngayon is 4 meters to 8 meters. So, sa RB, ganun pa rin, x over 8. At 4 meters, same lang yan, 1/2, so 0.5. Then, kapag ang x natin is equivalent to 8, 1.0. Then, at BC, which is equivalent to x, 8 minus x over 8. Kapag ang ating x is equivalent to 4, ang makukuha natin is positive 0.5. Then, kapag positive 8, ang makukuha natin dyan is 0. Then, at moment at C, 8 minus x over 2. When x is equivalent to 4, ang ating MC ay equivalent to 2.0. So, tumutugman tayo. So, 2.0. Ayan. So, kapag naman 8, that is equivalent to 0. Ayan. Okay, so meron na tayong ordinate for A to C and C to B. So, ngayon, okay, tuloy lang natin yung ating 1.0 ay mapupunta naman sa from segment B to E. So, mahaba-haba yung ating solution, hindi ba? Yan. Okay. So, ganun pa rin. Yung ating, yung ating yung ating EV and DV is equivalent to 0 pa rin. So, ang i-analyze pa rin natin dyan ay yung segment A, D, E. Okay? So, copy na lang din ulit natin. Yan. Okay, so ngayon, yung ating 1.0 ay nakalocate na sa
B to E. Tapos yung limit natin, mapapalitan na rin. Ang limit natin ngayon, since yung ating 1.0 ay nandito na sa segment na to, so same pa rin naman yung distance niya, distance x pa rin. Pero yung limit natin, magiging na siya ngayong 8 meters. Okay, so ang x natin is greater than 8 meters but less than 12 meters. Yan, so 4 plus 4 plus 4, so 12. Yan. So ngayon, okay, ganun pa rin, no? Hindi pa rin ba magbabago yung RB? Yes. Ang ating 1.0 pa rin ay iikot ng 1.0 times x. Then yung RB, 8 pa rin. So therefore, ang ating RB is equivalent to x over 8 pa rin. Hindi pa rin nagbago. Okay? Sana all. Hindi nagbabago. Okay? Ayan. Okay? So ngayon naman, kapag kukunin natin yung shear natin sa C and moment at C, ang gagamitin na lang din natin is yung left section. Kasi isa lang naman yung force natin dito, yung AV, hindi pa? So, ngayon, kailangan natin kunin yung AV. So, kapag nag-summation of forces vertical tayo, makukuha pa rin naman natin yung AV, hindi ba? Pero kasi dito, kapag nag-moment tayo sa B, ang ikot ng 1.0 ay clockwise. Kaya dapat, i-resist yun ng ating AV, hindi ba? So, yung ating AV dapat is magiging downward. So, ngayon, yung direction nito, ng ating AV ay mali. Yan. So, itama natin yung direction niya. Magiging na ngayon siyang downward. So, mag-moment tayo. So, summation of moment at B is equals to 0. Clockwise is positive. So, negative ang ating AV kasi counterclockwise, no? So, negative AV multiplied by 8. Then, ang ikot ng 1.0 ay clockwise. So, that is positive 1.0 multiplied by distance na. Okay, itong distance na to. Ang distance na to ay x minus 8. Tama ba? So, x minus 8 is equals to 0. So, ngayon, ang AV natin is equivalent to, okay, so, kapag transpose natin yan, magiging negative. So, negative, magiging positive pa rin, hindi ba? So, ngayon, ito niya na is negative, positive x minus 8 over 8. Ayan. So, rito, ang ating kasing AV is 8 minus x. So, dito naman, magiging na siyang x minus 8. Kasi, tinama natin yung direction nito eh. Di ba? Ginawa natin siyang downward. So, tama na yan. Kapag hindi natin tinama yung direction nito, okay lang din yun. Magiging siyang, di ba, upward. So, kung upward dyan, ang rotation niyan sa B ay, positive. Hindi ba? Kasi clockwise. So, mangyayari dyan, negative. Magiging negative 1.0 multiplied by x minus 8 over 8. So, ito niyan, magiging, okay, distribute natin. So, magiging positive 8 minus x over 8. So, pares lang yan dito. Okay, so okay lang din yun. Itatama pa rin naman natin yung direction. So, same lang yan. Equations pa lang naman yan mga yan, okay? So, next, since ang AB natin is x minus 8, so, pwede na tayo mag-shear at C sa left section. Okay, so since ang kino-consider natin is left, therefore lahat ng downward ay negative. So, downward ang AV, so therefore negative yan. So, negative x minus 8 over 8. So, shear at C is equivalent to positive 8 minus x over 8. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na parehas pa rin yung makukuha. Okay? So, ngayon, ito yung ating equation for shear at C. Next naman, mag-moment tayo sa C. Moment at C at left section. Ang rotation ng AV ay counterclockwise. So, that is negative. So, negative, AV. So, negative x minus 8 over 8 multiplied by 4. Ayan. So, same pa rin. Ang ating MC will be equivalent to positive 8 minus x over 2. So, same pa rin ang nakuha natin. So, copy na lang natin to. Okay, so ang ating limit is 8 to 12 meters. RB natin, x over 8 pa rin. So, kapag 8, 1.0.
Kapag naman 12, 1.5. Ang shear natin sa C, ayan, x minus x over 8, no? Ayan. Kapag, 8, that is 1, kapag ang x natin is 8, therefore it is 0. Kapag ang x natin ay 12, that is negative 0.5. So, negative 0.5. Ang MC naman natin is x minus 2, ay x minus x over 2. Kapag ang ating x is 8, so 0. Kapag ang x natin ay 12, that is negative 2.0. Yan. Yan, so malapit na tayo matapos. Okay? So next, yung atin namang 1.0 ay nasa segment E to D. Ang distance pa rin natin dito is distance x. Yan. So dito magkakaroon na tayo ng response sa sa EV and DV. So ngayon analyze natin 'yan. So when 1.0 is located at E to D or magka-travel sa segment ED. So ngayon, mag-start na muna tayo sa ating member ED. So yung ating limit, ang ating x is greater than 12 meters but less than 16 meters. So ito yung ating ED. So this is E. This is 4 meters. And ito yung ating 1.0. At ang distance niya, okay dito. Kaya natin makuha to. Ang distance niya dito ay x minus 12. So x minus 12 meters. X minus 12. Yan. Then, ang distance niya from D, kung total natin is 16, so therefore this is 16 minus x. Kasi ang kukunin lang naman natin dito is yung EV. Ayan. Kasi yung EV, yun yung itatransfer natin papunta rito sa member ABE. So, ilan na to? Okay, mag-moment na lang tayo sa, sa D para makuha yung ating reaction at E. Yan. So, summation of moment at D is equals to 0. Clockwise is positive. Ang ikot ng ang ikot ng 1.0 is counterclockwise, so negative 1.0 multiplied by 16 minus x. Ang ikot ng EV ay clockwise. So, positive EV multiplied by 4 meters is equals to 0. Therefore, ang ating EV, transpose natin to, magiging positive 16 minus x over 4. So, ito yung ating equation for EV. So, ngayon, ito yung ita-transfer natin para sa ating ABE. So, copy na lang natin to. Yan. Pero, syempre, wala tong limit na to. Yan. And, wala na rin yung ating 1.0. Kasi nasa segment na yun ED. Yan. So, ito na lang yung natin. I-analyze. Pero, syempre, huwag niyong kalimutan na yung ating EV ay matatransfer natin dito. Yan. So, na siya? Kung dito upward, magiging na ngayon siyang downward dito. Okay? Yan. Okay? So, ano pa bang mga kinukuha natin? So, ito pa rin tatlo na to, no? Okay, so, ang gawin natin, mag-moment na lang din tayo sa, sa A para makuha rin yung RB, no? So, summation of moment at A is equals to 0. Clockwise is positive. So, counterclockwise to. So, negative RB multiplied by 8 plus yung EB natin. Ang EB natin iikot ng clockwise, no? So, EB is 16 minus x over 4 multiplied by 12. Okay? Multiplied by 12 is equals to 0. Ayan. So, nakitipid tayo ng space. Tignan natin.
So, 16 minus x over 4 multiplied by 12. Yan. Is equals to 0. So, transpose natin to. Then, ito, simplify natin. Magiging, 3 meters, hindi ba? So, ilan ba to? Okay. So, yung ating RB, transpose na lang natin para maging positive, no? So, ang ating RB niyan is equivalent to, okay, so equivalent to 3 multiplied by 16 minus x over 8. Yan. Ito na yung ating equation for RB. So, tama ba? Check natin. Kasi, 16 minus x over 4, ito, tinipay natin ng 4, so maging 3. So, 3 times 16 minus x. Then, ito, transpose natin. So, yung 8 natin, pan-divide natin din sa equation na to. Kaya, magiging 3 times 16 minus x over 8. Okay? Okay, so, para makuha natin yung shear at C and moment at C, ganun pa rin, kukunin pa natin yung left section. So, para magawa natin yun, kailangan natin kunin yung reaction at AV. So, ang gawin natin, mag-moment tayo sa B. Okay? So, ito at B ito, itong solution na to at BE. So, ito naman solution at ED. So, summation of moment at B is equals to 0. Clockwise is positive. Ang ikot ng AV is counterclockwise. So, negative AV multiplied by 8. Then, ang ikot ng EV is, clockwise. So, positive. Ang EV natin is 16 minus x. 16 minus x over 4. Then, multiplied by, moment arm na 4. Is equals to 0. So, cancel na to, no? Then, transpose na lang natin yung AV kasi negative yan. So, magiging positive, no? Then, ito, matitira, 16 minus x. Then, divided by 8. Ito yung ating reaction at A. Okay, so, downward siya, hindi ba? So, ngayon, makukuha natin yung shear at C natin. So, shear at C, okay, at left section, is equals to, so since downward to, so negative ang, downward, hindi ba, sa left section. So, negative 16 minus x over 8. So, okay na yan. Okay na rin naman yan kahit hindi na natin, i-distribute. Okay? So, next, moment at C. At left section, ang ikot ng AV is counterclockwise, so therefore negative. So, negative AV na 16 minus x over 8, okay, multiplied by 4. So, this is equivalent to negative 16 minus x over 2. Yeah. Okay? So, makukuha natin yung ordinate natin dito. Oops. Ayan. So, ang limit na ngayon natin ay from 12 meters to 16 meters. So, ang RB natin is 3 times 16 minus x over 8. So, when x is equals to 12 meters, ang ating ordinate is 1.5. Then, kapag 16, so 0. Next, sa shear naman natin, ang shear natin ay negative 16 minus x over 8. Kapag 12, that is negative 0.5. Then, kapag 16, that is equivalent to 0. Then, yung moment natin dito, negative 16 minus x over 2. When x is equals to 12 meters, that is equivalent to negative 2.0. So, this is negative. Then, kapag ang ating x is equals to 16, therefore, it is equals to 0. Ayan. So, pagsama-samahin natin itong mga ordinate natin para makuha na natin yung kanyang influence line for RB, VC, and MC. Okay, so ito na yung mga ordinates natin for segment AC, CB, BE, and ED. So, i-drawing na natin yung influence line niya or nila. Okay?
So, dito, kapag nag-i-influence line kayo, kailangan, masipag kayo mag-drawing talaga. Diba? Kagaya nung ginagawa ko na talagang by segment talaga kasi yan. Okay, pero sa ibang book, hindi yata sila by segment. Ang ginagawa yata nila is specific point na kagad. Meron na silang specific distance. Okay, so kinukuha kagad na lang yung specific ordinate at specific point. Okay, pero kasi nakasanayan namin sa TSU and naririnig-rinig ko rin, okay, based sa ibang estudyante galing sa ibang university, gumagamit rin talaga sila ng equation. Okay, so equation muna. Kasi mas safe yung equation kasi at any point from segment, let's say segment AC, meron tayong equation for RB, BC, and MC, makukuha natin yung ordinate natin from A to C at any point. Mapa 0.1 man yan, 0.2, 0.3, 0.4, hanggang 4 meters, makukuha natin. So, yun yung kagandahan ng equation. Though, medyo mahaba-haba nga lang. Kasi ito, ang dami segment, hindi ba? Segment AC, CB, BE, and ED. Okay, di katulad sa, sa ating problem number 3. Member AB, lang siya, BC lang siya. Ito kasi marami-rami. Okay? Lalo na, pinapakuha pa is yung share natin at C. Nasa gitna. Okay? So, medyo mahaba-haba nga lang talaga. Okay? So, again, drawing natin yung ating influence line for RB. Okay, so this is our influence line for RB. So, at 0 meters, so 0 yung kanyang ordinate. At 4 meters, positive 0.5. So, positive 0.5. Yan. Okay, at 4 meters dito sa segment CB. So, positive 0.5. Then, at 8 meters, magiging na siya ngayong 1.0. Okay. Then, at BE, okay, tama tayo. 1.0 at 8 meters. Then, at 12 meters, 1.5. So, ito, 1.5. Ayan. Wait lang, ha. Medyo malaki na yung drawing natin. Ito. So, ito na lang yung 1.5 natin. Ayan. Okay. Then, dito, 1.0. Ayan. Then, at 16 meters, magiging na ngayon siyang 0. Ayan. Okay, ayan. Okay. So, next. At naman, ito yung ating influence line for RB. So, next is shear. Shear at C. So, kagaya lang din sa ating example number 1 and 2, yung shear, pabago-bago siya, hindi ba? May pa siya, parang triangle, and parang zigzag, okay? So, ganun din ang mangyayari dito. So, dito, sa shear at C, at x is equals to 0, so 0, then negative 0.5, okay, then, pagpunta natin sa, sa 4 meters sa CB, magiging na ngayon siyang positive 0.5. Ayan. Then, pagpunta natin sa 8 meters, 0. Okay, so ito niya positive 0.5. Then, magiging 0 siya. Okay, so mas maganda siguro, lakihan natin. Ayan, so, negative 0.5. Sabi natin dito. Ito naman is positive 0.5. Ayan. Then, at 8 meters, para sa shear at C, magiging siyang 0. Ayan. So, dito at 8 meters din, 0. So, at 12 meters, negative 0.5 ulit. Then, at ED, negative 0.5 ulit. Okay? Then, dito, sa 16 meters, 0. Yan. So, ngayon, ito yung ating influence line for BC. Yan. Okay? So, moment at C. IL for MC. Okay, so saan tayo? Ito, MC. At 0 meters, 0. Then positive 2. At 4 meters. Yan. Then, at 4 meters dito sa segment CB, positive 2. So, tama tayo. Positive 2. Then, at 8 meters, okay, at 8 meters, 0 siya. Yan. Then, at 8 meters dito sa BE, 0. Then, pagpunta natin sa 12 meters, magiging na siya ngayong negative 2.0. Then, pagpunta sa 16 meters, 0. So, ito na ngayon yung ating influence line for MC. Yan. Okay, so, natin? Analyze na natin ng konti.
Okay, so kung mapapansin niyo, puro positive tayo, no? Sa, sa influence line for RB. Ibig sabihin, yung ating 1.0, nag-distance man siya from point A hanggang point D, yung response ng ating, ng ating RB is always positive. Okay? Yan. Pero sa shear at C, kapag yung ating 1.0 ay nasa segment AC, ang response ng ating shear at C is negative. Okay? And pagpunta na niya sa CB, magiging siyang positive. Okay? Then dito, pagpunta natin sa sa BE, negative ulit yung response ng ating beam in terms of shear at C. Then pagpunta niya sa ED, negative pa rin. Okay? Then sa moment naman, ayan, kapag yung yung ating 1.0 ay nasa segment AC, ang response ng ating moment at C is positive. Then dito positive pa rin. Okay? So positive ang response niya from A to B. Ayan, from A to B. Then, nung yung ating 1.0 ay napunta na sa segment BED, ang response na ng ating moment at C ay negative. Okay? So, negative na yung response niya. Okay? So, ganun yung ating influence line. Okay? So, yan. Medyo mahaba-haba nga lang. Oh. Mahaba-haba nga ng equation natin and solution sa problem number 4. Anyway, at least nagkaroon na tayo ngayon ng updated problem na kung saan ang kinukuha natin na influence line for beams is a compound beam. Yan. So, this is our example number 4 for influence line for beams under chapter 5 ng ating structural theory 1. Okay, so thank you for watching. Bye!